Amen. Sinong alam niya na faithful ang Lord? Sinong alam niya na mahal siya ng Lord? Amen. And right now, magpupuri tayo sa Lord because we know that God loves us. We know that God is faithful to us. Kaya pwede bang taas natin ang kamay natin? Taas natin ang kamay natin at sabay-sabay tayo papalakpak sa Lord. Amen. Come on, patuloy tayo mag-worship sa Lord. Come on, patuloy tayo magpupuri sa Lord. Your mercies on you every morning. Your steadfast love will never end. His hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Come on, let's clap our hands. Come on, let's sing. Every hour, every minute of my life, yes, Lord, has been part of your design. Lord, the whole world's in your hand. Every trial, come on, let's sing. Every trial, every battle that I face, God, you met me there with grace. Every part I serve your plan. Come on, sabay-sabay natin kantahin. Through it all, through it all, you've been so, so good. Tama, good ang Lord. Amen. Kept your word like you said you would. Come on, everybody, let's sing. 1, 2, 3. Your mercies on you every morning. Your steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Come on, let's sing this. Whoa. Here and now, looking back on where I've been. Yes, Lord, still as good as you were then. There's no limit to your love. Everybody, let's sing through it all. Through it all, you've been so, so good. Yes, Lord, mabuti ka sa buhay namin. Kept your word like you said you would. Come on, magsasaya tayo para sa Lord. Your mercies on you every morning. Your steadfast love will never end. His hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Your mercies on you every morning. His steadfast love will never end. His hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Come on! Palakpakan natin, Lord! Whoa. Oh, how great! Oh, how great! Whoa. Yes, Lord, you are great! Whoa. Lord, how great is your faithfulness! Whoa. Whoa. Oh, how great! Oh, how great! Whoa. Whoa. Lord, how great is your faithfulness! Come on, let's sing. Your faithfulness. God is faithful, amen. Through it all, you've been so, so good. Sino dito naging mabuti ang Lord sa buhay niya? Kept your word like you said you would. Come on, let's sing. Through it all. Through it all, you've been so, so good. Come on, let's sing. Kept your word like you said you would. Everybody, 1, 2, 3. Your mercies on you every morning. Your steadfast love will never end. His hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Your mercies on you every morning. Your steadfast love will never end. His hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness.
Lord, how great is your faithfulness. Come on, one more time. Lord, how great is your faithfulness. Come on, palapakan natin ng Lord. Come on! Patuloy na i-worship natin si Lord! Come on, hands up! Come on, hands up! Hey, hey! Hey, hey, hey. Yes. Come on, let's sing. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I don't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Yeah. Hey, 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 hey. Sino ba yun again? Oh, I've been born again. Come on, let's sing. Again and again. Again and again and again and again, you rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye, yesterday. The Spirit of the Lord is upon me. I got resurrection in my veins. Praise the Lord, I've been born again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Again and again and again and again, you rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Come on, we declare! I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. I'm gonna leave the world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before me, and I won't turn singing, I won't turn back, and I won't turn back. No, 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 no. The world behind, the cross before me, and I won't turn singing, I won't turn back, and I won't turn back. No, 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 no. The world behind, the cross before me, and I won't turn back. Again and again and again and again, you rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the day that I was living. Again and again and again and again, you rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the day that I was living. Oh, praise the Lord, I've been born again. Oh, praise the Lord. Come on, hands up, hands up. Come on, let's clap our hands. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Yeah. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Yeah. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. You want to dance for the Lord.
Now I'm dancing on the grave that I was living. I'm dancing on the grave that I was living. I'm dancing on the grave that I was living. I'm dancing on the grave that I was living. I'm dancing on the grave. Now I'm dancing on the grave that I was living. I'm dancing on the grave that I was living. I'm dancing on the grave that I was living. Praise the Lord, I've been born again. Woo! Amen! Pwede bang sabihin mo sa katabi mo? Sige, harap ka sa katabi mo. Sabihin mo, ang sarap magpuri sa Lord. Amen. So pwede bang isa pa, let's give the best clap of praise to the Lord. Amen. Pwede bang sabihin mo sa kaliwa at sa kanan mo, mahal ka ng Lord. Sige, sabihin mo, titigan mo yan, mata sa mata, sabihin mo, mahal ka ng Lord. Amen ba? Right now, no? Gusto kong basahin sa bawat isa. Sabi sa Lamentations 3, verse 22 to 23. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Sino ditong naniniwala na sobrang mahal ka ng Lord? Amen ba? Sino ditong naniniwala na sinadya ng Lord na nandito ka sa lugar na ito ngayon? Amen ba? So pwede ba ngayon, let's pray to God. As we continue to worship the Lord, mag-pray ka sa Lord. Huwag mong pansinin yung paligid mo. Huwag mo nang pansinin yung katabi mo kasi nagpipray din yan sa Lord. And this time, habang nakapikit ka, habang nagpipray ka, isipin mo ikaw lang at si Lord ang magkausap ngayon. Sige, huwag ka lang basta tumayo. Pray to God. Magpasalamat ka sa Lord sa buhay. Magpasalamat ka sa Lord sa pagmamahal niya sa'yo. Magpasalamat ka sa pagsasakripisyo ni Jesus sa krus para sa'yo. Dumanak ang kanyang dugo para mabuhay ka. Kaya church, today with all our heart, we will continue to praise God and worship the Lord. Kasi yung gagawin natin, sasabihin natin sa Lord, Lord, mahal kita. And I will worship you with all my heart and life, oh Jesus. The precious fountain from Calvary's mountain, flowing down to you and I. It washes us clean. Oh, what a mystery. The red blood makes me white. Oh, isn't it wild? Doesn't it make you wonder how something so profound could be so simple? Come on, let's sing. The blood, the blood, the blood, oh, the wonderful blood. Your love, your love, your love, oh, the marvelous love. Let the redeemed sing the song. Praises belong to the Son. The blood, the blood, the blood, oh, the wonderful blood. Come on with all our hearts. My precious Jesus, oh, I'm so thankful for the day you saved. Come on, declare this to the Lord. As I remember, my heart grows tender. Tears begin to fill my. Come on, isn't it wonderful, Lord? Oh, isn't it wild? And doesn't it make you wonder how something so profound could be so simple? Oh, isn't it wild? And doesn't it make you wonder how
something so divine could be so simple. Yes, Lord. The blood, the blood, the blood. Oh, the wonderful blood. Come on, bring back all the praises and the glory to the Lord. Lord, this is how you love us, Lord. Let the redeemed sing a song. Praises belong to the Son. Oh, yes, Jesus. The blood, the blood, the blood. Oh, the wonderful blood. Oh, yes, Jesus. Oh, we thank you for your blood, Lord. We thank you for your body, Jesus. Oh, come on, let's declare the name of Jesus. Let's declare the blood of Jesus in our life, in our families. Yes, Lord. Oh, we worship you, Lord. Come on, church, let's declare this with all our heart. The work you did is finished. All of our sins forgiven. And now we get to live it. Oh, the wonder of the working. Come on, the cross was your decision. But that is not the ending, Lord. You rose and now you're risen, Lord. Rose and now you're risen. Oh, the wonder of. Come on, one more time. The work you did. The work you did is. But that was not the ending, Lord. Forgiven. And now we get to live it. Oh, the wonder. Come on, the cross was your decision. The cross was your decision. But that was not the ending. That was not the end. You rose and now we're risen, Lord. And now we're risen. Oh, the wonder of the work. Come on, the wonder. Oh, the wonder of the working blood. Oh, the wonder of the working blood. Oh, the wonder of the working. Come on, church, sabay-sabay natin declare and apply the blood of Jesus. The blood, the blood, the blood. Oh, the wonderful blood. Oh, your love. Your love, your love, your love. Oh, the Come on. Oh, we praise you, Lord. The blood, the blood, the blood. Oh, the wonderful blood. Your love, oh God. Your love, your love. Oh, we praise you, Oh, the Lord. marvelous love. Let the redeemed sing a song. Praises belong to the Son. Your love, Lord. The blood, the blood, the blood. Oh, the work. Come on, the work you did. Lord, the work you did is finished. Oh, come on, church, declare. Lord, I'm forgiven. Lord, I am loved. Lord, I receive your blood. I receive your blood. Come on, declare it. The cross was your decision. But that was not the end. You rose and now we're risen. Oh, the wonder of the working blood. Oh, the wonder of the working blood. Oh, the wonder of the working Oh, the wonder, blood. the Oh, wonder. the wonder of the working Yes, blood. Lord. Oh, the wonder. Come on, the wonder. Oh, the wonder of the working blood. Oh, the wonder of the working Dear Jesus, we praise you, Lord. Oh, the wonder of the working blood. And Oh, precious is the blood that makes me white. Come on, no other found, Lord. No Other, nothing but the blood of Jesus. Nothing but. Come on, one more time, let's sing. Oh, precious is the flow, Lord. And oh, precious, that makes me white as the snow. That makes me no other found I know, God. No Other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Come on, nothing, Lord.
Nothing but the blood of Jesus. Come on, nothing. Nothing but the blood of Jesus. Yes, Lord. So that we praise you. We worship you, God. Yes, Lord God. Yes, Lord God. The blood, the blood, the blood. Oh, the wonderful blood. Your love, your love, your love. Oh, the marvelous love. Let the redeemed sing the song. Praises belong to the Son. The blood, the blood, the blood. Oh, the wonderful blood. And the work you did is finished. All of our sins forgiven. And now we get to live it. Oh, the wonder of the working blood. The cross was your decision. But that was not the end, Lord. That was not the ending. You rose and now we're risen. Come on, one more time. The work you did is done, Lord. The work you did is finished. All of our sins forgiven. And now we get to live it. Oh, the wonder of the working blood, Lord. The cross was your decision, but that was not the ending. You rose and now we're risen. Oh, the wonder of the working blood. Oh, the wonder, Lord, the wonder of your blood. Oh, yes, Jesus. Come and fill us, Lord, with more of your presence, with more of your power, Lord. Touch every heart, touch every heart in this place, oh God. Oh, we praise you, Lord. Oh, the wonder of the working Oh, we blood. love you, Lord. We praise you, Jesus. Yes, Lord. You are our God. You are the only God that we have, Lord. Lord, patuloy ka naming pupurihin at sasambahin. Kasi Lord, walang katumbas o walang kahit anong bagay sa mundo ang kayang pantayan. Yung kabutihan mo, yung pagmamahal mo, yung kadakilaan mo, Panginoon, yung ginawa niyo sa krus para mabuhay kami, Lord. Walang kahit sino sa mundo ang may kayang pantayan ng pagmamahal ninyo sa amin, Panginoon. Kaya Lord, today we, your children, are here, Lord. Binabalik lahat ng papuri, ng pagsamba, ng pagpapasalamat. Dahil Lord, ayaw naming masayang yung dugo na isinakripisyo mo sa cross. Kaya Lord, we will live a life na sumusunod sa'yo. We will live a life, Panginoon, na ginagawa yung vision mo. We will live a life not just for ourselves, Lord, but for our family and our next generation, Lord God. Kaya Lord, today we receive more of your blood. We receive more of your Holy Spirit in our life, Lord Jesus. And Lord, ikaw yung patuloy na pumuno sa amin, Panginoon. And kumilos ka po sa kalagitnaan namin because Lord, you are in the midst of us, Panginoon. Lord, you are here. You know every heart. You know every mind. You know every life, Panginoon, every situation that we have, oh God. Lord, we surrender everything into your hands, Lord. And we are excited, Lord, to receive more of your word, more of you in our life, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy ka naming papasalamatan, Panginoon. Sa inyo lamang po namin binabalikan lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. At this time, we were privileged to hear stories of God's transforming powers from one of the leaders of Jessica Caporo, na si Yula Sardernas, to be followed by Akisha Estil, one of the leaders of Naomi Novella. Alright, for last, by Ashley Avila, one of the leaders of Ellen Dulfo. So let's give them a round of applause. Hi everyone, I'm Yula Sardernas, Yula, 23 years old.
a disciple of Miss Gergus Carmen and Ma'am Jessica. And sino at ano nga ba ako bago ang encounter? Ako yung tipo ng tao na suicidal. Halos lahat ng suicide, nagawa ko na. Then, yung buhay ko is parang patapon, ganun. Then, I'm a student of Genesis College. And big thanks kay Pastor kasi, lagi sila nandun kapag may paglago. Then, nagtanong siya doon ng, ano nga ba yung direksyon namin sa buhay namin. Then, ako, wala akong masagot kasi di ko alam kung anong meron, kung ano nga ba yung direksyon sa buhay ko. Since, hindi ako vocal na tao and basta ang laki ng pasasalamat ko kasi nakalala ko sila pastor, ganun din sila Ate Carmel and Ate Jess. So, ayun, bago ako pumasok sa encounter, gusto ko iwan na lahat ng mga masasamang nagawa ko sa Pasko and gusto ko ito, yung mga natutunan ko pala. I'm anak ko. Naiyak ako. Thanks to God and all the sa ginamit ni God na instrument para mapunta ako dito sa lugar na to. Kasi since day one, wala akong kinikilalang Diyos talaga. And hindi kami, sa family namin, sa environment, hindi kami, yung palasimba, ganon. Basta lahat ng kasalanan, nagawa ko na. Yung gala dito, inom dito, ganon. Bigat. Pero dahil sa encounter, pinalaya ko lahat. Nasakit na nararamdaman ko. Tapos, nalinis ako sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. And I believe God is not a God of coincidence. He is a God of intention. And I am neat and clean. I am occupied, swept clean, and put in order. In short, I am washed by His blood, and also I'll receive power when the Holy Spirit comes with me. Yun lang. Amen. Thank you so much, Ate Yula. Hello everyone! My name is Akisha Eunice Piestil and yung pinakamagandang cell leader ko na si Ate Janila and under po ako ni Ate Naomi. And ngayon po, ngayon po, i-share ko yung testimony ko sa inyo about sa yung life ko without God before. Kasi before po, actually, po talaga ako, wala akong tatay since birth. Parang pinapaalala sa akin ng sinabi sa akin ng lola ko na nung pinanganak ako, nandiyan yung tatay ko. Pero nung bigla niya akong tinakasan. Para sa akin, habang naririnig ko yung pagsabi nila sa akin nun, parang nai-imagine ko na parang kung sumpa sa kanila na hindi nila ako tanggap bilang anak. Parang naiiyak ako kasi yung ibang tatay, sobrang saya nila kapag nagkakaanak sila. Pero sa akin, tinakasan nila yung responsibility nila bilang tatay. Tapos, minsan tuwing gabi, nai-imagine ko na lang kung ano ba yung nagawa kong kasalanan, bakit nila ako iniwan. Tapos, syempre sobrang hirap sa akin kasi nanay ko lang yung nagtataguyod sa akin. Tapos,
dumadating yung time na parang gusto ko na lang magpakamatay. Sinusubukan ko lahat ng mga bagay na makakapagwakas ng buhay ko, like suicidal, yung paglalaslas, pero di ko naman po ginawa. Parang tinatry ko yung baguhin yung sarili ko, kahit yung mga bagay na hindi ko naman dapat gagawin, katulad ng pag-inom ng Sting, di naman po talaga ako mahilig doon. Tapos, hindi ko na... Tapos, naghahanap pa po ako dati sa mga tindahan ng door ko, yung blade po. Tinatry kong ilaslas yung sarili ko kasi akala ko, pag ginawa ko yun, mawawala yung sakit. Pero until na nakarating ako dito sa encounter, doon ko na-realize yung grabe yung pagsisikap ni Lord sa atin. The way He crucified on the cross, grabe yung na-realize ko na si Lord gusto niya pang mabuhay pero dahil will ni Lord, God the Father, ginawa niya yun para sa atin kahit sobrang sakit sa Kanya. Pero ako gusto kong mamatay. Pero si Lord gusto niya mabuhay kasi marami pa siyang mission. So as for me, na-realize ko na hindi porket wala akong tatay, kailangan ko nang wakasan yung buhay ko. Doon ko na-realize na hindi pala suicidal yung sagot para mawala yung sakit. Si Lord, namatay siya sa krus para sa atin. Kasi ayaw niya tayo mapunta sa inferno. Sabi nga po sa Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of the Lord is eternal through Christ Jesus our Lord." So yun po, dun ko na-realize na may purpose ako dito sa mundo. Meron akong mission na dapat tapusin. Katulad ni Lord, natapos niya yung mission niya. Sabi niya nga, "It is finished." Tapos yun, gusto ko, naniniwala ako sa kasabihan na, the old was gone and the new has come, and I will never be the same again. Thank you! Thank you, Akisha. Grabe. Ako po si Ashley Ninya Nicole T. Abila. Leader ko po si Ate Ellen. So, bago po ako mapunta dito sa church, ako po yung taong hirap po talaga magpatawad. Lalo na po sa mga magulang ko. Ganon. Tapos, ako po yung taong nakasaksi, nung mga bata pa po ako, nakasaksi ako ng mga hindi dapat masaksihan, naranasan ko yung mga hindi dapat maranasan, na inisip ko dapat, isa lang akong batang gusto lang ng magulang, ganon. Gusto ko lang yung pag-aaruga ng magulang, pero hindi nila nagawa kasi parehas sila nakagawa ng sala, ng kasalanan na nagresulta ng paghihiwalay nila, na to the point na sinisi ko yung sarili ko kasi wala akong ginawa, which is bata pa ako, kaya wala akong ginawa. Pero hindi pa rin nawala sa sarili ko na bakit wala akong ginawa, ganun. Bakit hindi ko man lang napigilan yung bagay na yun? Yung sarili ko talaga yung pinaka sinisi ko. Oo, galit ako sa kanila, pero mas sinisi ko yung sarili ko kaya nangyari yun. Pero yung point na in-invite ako ni Jasmine, na napunta ako dito sa church, nag-encounter ako. Parang, nung time na yun, na-realize ko na hindi pala imposibleng mapatawad ko sila, maging yung sarili ko. Hindi imposibleng makalaya ako sa dating mga nakakulong ako sa galit, nakakulong ako sa hinanakit ng nangyari sa akin dati. Inisip ko na never ko silang mapapatawad. Never ko silang aanuhin na parang nagpakamagulang sila sa akin. Nung time na tapos na yung encounter, doon ko na-realize na hindi pala talaga ako makakalaya. Hindi ako makakausad hanggat hindi ko sila pinapatawad. Hanggat may hinanakit pa rin sa puso ko. Nung time na yon, pinalaya ko na sila. Sinabi ko sa sarili ko na kahit sobrang sakit, kahit sobrang sinira nila yung buhay ko, na hindi dapat ako yung nanay, hindi dapat ako yung tatay, pero ako yung nagsilbing nanay at tatay sa mga kapatid ko, ganon. Nung time na yon, inisip ko na lang na mas okay, mas magaan sa feeling na mapatawad ko sila. Mas okay na hayaan ko na parang mahalin. Kasi inisip ko na
Sa ngayon, gusto na lang nila yung pagmamahal ko. Yung pagmamahal namin magkakapatid. Kasama na po ulit namin si mama lang. Yung time na to, parang na-realize ko na time na para magpatawad ako. Time na para masabi ko sa kanila na ano so dito na pagkalabas ko po dyan sa pintong yan sa dito po sa church, gagawin ko na lahat ng hindi ko nagagawa. Sasabihin ko na po lahat ng hindi ko nagagawa, hindi ko nasasabi sa kanila. Papalayain ko na po sila sa pagkakulong sa galit ko, sa hinanakit ko. Pagkalabas ko po dyan, hindi lang yung emptying ako yung lalabas, kundi kasama na yung Holy Spirit and presence ni Lord. Na hindi na ako yung mamumuhay sa buhay ko, hindi na ako kikilos sa buhay ko, kundi si Lord na yung mamumuhay sa buhay ko. Siya na yung gagabay sa akin, siya na yung magtuturo sa akin kung ano yung dapat kong gawin. Thank you. Amen. And now, church, alam kong excited kayo, pero sino rito yung mas excited pa to hear the word today? Amen. Kaya pakisabi sa katabi mo, handa ka na ba? Handa ka na ba? partner? Alright, so let's open our heart and welcome the preaching of God's Word. Pag sinuko mo yung buong puso mo kay Lord, He will fight your battles. So gawin mo, magpasubmit ka, submit to God, and you will resist the devil. Kasi you are under God's authority. Now, you have the power. Hindi ikaw ang lalaban, kundi si Jesus. Si Lord, si God ang lalaban para sa iyo. You need only to be still. Satan is not afraid of your church attendance. Bakit? Kasi it is not about you being present. It is about you being present in His presence. Pero alam mo kung saan siya ako? Takot siya sa Kristiyano na surrender to God. To deliver the Word of God, let's welcome one of Pastora Mari's primary women, Naomi Crisal Novella. Good morning! Ayan, so hindi po ako magte-testimony ngayon. Baka bigyan niyo ako ng 3 minutes, ha? Okay, so before we start po, let's pray po muna. Esther, maraming salamat for this another day, Lord, na binigay niyo po sa amin to receive your word. Kaya, Lord, we prepare our hearts and our mind and yung spirit, Lord, na para po ma-receive namin, maintindihan namin, Lord, yung salita mo, Lord, na ibababa sa ngayong araw na to. Patuloy, Lord, na ikaw ang manguna. We continue to invite your presence and your spirit to be here with us today. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so last week, sino yung mga nandito last week? Ayan, di ba last week, ang topic natin is kingdom culture. And that kingdom culture is for us to win more souls. And doon, pinakita na dapat nag-win tayo. Pag sinabi nag-win, ibig sabihin, sinishare natin yung word ni Lord. And pag sinabi nating culture, ulitin ko lang po ulit, no? Kasi nasa series tayo ng kingdom culture. So pag sinabi natin ng culture o kultura, ito yung nakasanayan mo na. Ito yung palagi mo nang ginagawa. Ano na siya? Tradisyon or naging nakaugalian mo na. Yan. So that is culture. And dahil nga last week we talk about the culture of winning, kung naalala nyo, di ba sabi ni Pastor, yung pag-win ng souls, ginagawa yan dito. Kasi kapag namatay ka, kapag nasa langit ka, wala ka na mawiwin doon. Tama? Kaya dapat tayo, nag-win din tayo ng souls. And right now, ito gusto kong i-share sa atin, no, na dapat hindi lang natin alam yung culture of winning. Dapat alam din natin yung culture of making disciples. So, pag-uusapan po natin ngayon is kingdom culture, disciple maker. Ayan, so, syempre, dapat alamin muna natin na ano ba yung disciple? What it means ba kapag ka-disciple? So, discipleship is helping people put their life back into order. Ulitin ko po discipleship is helping people put their life back into order. So, after you win souls, after mo mag-share ng word ni Lord, dapat i-disciple mo siya. Hindi pwedeng nag-win ka lang ng soul.
dapat dinisciple mo din. Kasi mamaya may tingnan natin kung bakit kailangan ba natin mag-disciple, no? Pero that is discipleship. Kasi etong discipleship, hindi mo rin siya magagawa sa langit. Katulad lang din siya ng pag-win ng souls. Hindi rin natin siya magagawa sa langit. Kaya dapat tayo, nagme-make din tayo ng disciples. So dito alamin natin, no, basahin po natin sa 2 Timothy 2 verse 2. Ayan, 2 Timothy 2 verse 2. Sabi dito, "And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others." Ulitin ko po ang nagsasalita dito is si Paul. So sabi niya, "The things you have heard from me," kung anong narinig mo sa akin, ipapasa mo rin sa iba. "Say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others," na yung pinagpasahan mo, may ipapasa niya rin sa iba. And that can happen kapag nag-disciple tayo. Okay? So, dapat hindi lang culture of winning, dapat alam din natin yung culture of making disciples. So, bakit nga ba kailangan natin mag-disciple? Why do we need to make disciples? So, number 1, kasi it was exemplified by God. Just like last week, kasi ipinakita na sa atin. Pag nagbasa tayo ng Bible, doon natin makita kung paano nag-disciple si Jesus Christ, kung paano niya din-disciple yung primary niya. And pinakita dito, sabi dito sa John 13, verse 34 to 35. Sabi po dito sa John 13, verse 34 to 35, "A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another." So doon sa Bible, di ba, doon natin naintindihan kung gaano tayo kamahal ni Lord. And doon, mas naintindihan natin kung paano siya gawin kasi nga, in example, ipinakita doon. So number 2, why do we need to make disciples? Because it was commanded by God. Kasi iniutos sa atin. Katulad nga ng sinabi sa Matthew 28, verse 19 to 20, sabi diyan, "Therefore go and make disciples of all nations." Sabi doon, "Therefore, go." Ibig sabihin, kinomand sa atin. Iniutos sa atin. "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit." So, kaya natin kailangan mag-disciple kasi una, ipinakita na sa atin. Mayroon ng example, gagayahin na lang. And pangalawa, kasi iniutos na sa atin. And pangatlo, bakit natin kailangan mag-disciple? Because it was the mission and purpose of Jesus. It was the mission and purpose of Jesus. Kasi yun yung mission at yung purpose din natin. So sabi dito sa 2 Timothy 2 verse 2, katulad po nung sinabi ko kanina, "And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others." Dahil pinakita na, kinomand na, and dahil isa yon sa mga purpose. So dahil alam natin kung bakit natin kailangan mag-disciple, ang tanong, paano ba mag-disciple? Paano ba mag-disciple? Kasi hindi pwedeng alam mo lang, pero hindi mo alam kung paano. Tama? So, how do we make disciples? Number 1, how do we make disciples? Number 1, spend time with them. Ayan, spend time with them. And when we spend time with them, ito po yung nagbibuild tayo ng relationship sa kanila. Okay? So, yung fatherhood, yung motherhood, ayan, ito yung relationship na binibuild natin sa kanila. Kasi tayo, hindi lang tayo bilang tayo yung nag-invite, tayo yung nag-win, kasi in-invite natin sila dito sa church, tama? Winin natin sila, nasharan natin sila ng word. So, yung role natin sa buhay nila, hindi lang basta tayo yung nag-invite. Dapat ang magiging role natin sa kanila, naging nanay din tayo, magiging kapatid ka rin sa kanila, magiging kaibigan ka rin nila. Kasi yun yung relationship na nabibuild natin dapat sa kanila. So, sa Mark 3 verse 14, sabi dito sa Mark 3 verse 14, "He appointed 12
that they might be with him, and that he might send them out to preach. Ulitin ko po He appointed 12 that they might be with him, and that he might send them out to preach. Pwede pong pakibalik yung sa number 1. So, spend time with them. And gusto ko lang explain mga nasa picture na nandito. Ayan, hindi ko po sila nilagay dyan randomly. So, yung mga makita nyo pong picture sa mga following slides din. Ayan, ito po yung mga nasa team ko. Ayan, under po sa akin. So, kung makita nyo po dyan, dahil nag-spend time ako sa mga disciples ko, syempre sila, nag-spend time din sila sa mga disciples nila. So, yan po yung mga cell groups nila pag nag-city sila and nag-PPID sila or personal intentional discipleship. Kasi, ayan, it is a proof that they spend time with their disciples. Yan po yung proof na nagbibuild sila ng relationship sa disciples nila. And may isa pa pong picture dyan. Ayan. Na spend time with them din. Ayan. So, dito naman po, kung nakita nyo kita nyo ba? Lit kasi nung no? Yan, sa pinakataas. Ayan, literal na nag-spend time ako sa buhay nila. Ay, sorry. Sige, tignan nyo na lang dito. Kasi po, halos lahat po ng primary 12 ko and 144, hindi pala halos, lahat ng 12 ko and some of the primary 144 ay nasa home office. Ang home office po namin, day and night, night and day, let incense arise. Mula umaga, hapon, gabi, magkakasama ko. Actually, dyan na ako natutulog sa office. Pati pagtulog, kasama ko po sila. Ayan. So, alam ko na kung sino mga humihilik, alam ko na kung paano sila matulog, alam ko na kung anong oras sila dinadalo ng pagtulog nila, mga ganon. Sabay-sabay rin po kami kumain. Ayan. And actually, yung banding namin, ayan, yung sine. Yan. Actually, ako ka lang sinasama nila ako mag-sine. Ayan. And sa office din, ayun, may kasi talaga po kami manood ng mga movies. So, alam namin yung mga linyahan ng, Jo, pagod ka na, mga ganong bagay. Yun po ang quality time namin. Ayan, yung mga batuhan ng linya sa movie. So, yan, nagsisine kami, tapos nanonood kami movie. Tapos naglalaro din po kami. Pero hindi po kami nag-ML, Pero itong laro, ayan, kapag may pagka-feeling ko, may na-addict na sa larong yan, tinitigil namin. Pero buti na lang ngayon, wala naman, no? Ayan, pero yun nga, kahit po sa sa paglalaro, that's how I spend time with them. So, naglalaro din kami. Tapos, nakita niya, kami, manicure, pedicure, ganun. So, yung mga random na yaya. Ayan, kasi gusto mong magkaroon ng quality time sa mga disciples mo. Tapos ito naman yung Starbucks kami. Pero mga last month pa ata to. Ito yung after ng Sunday celebration. So may mga times talaga na yung tipong itutulog mo na lang. Pero dahil nagyayaya sila, di ba? Kasi pupunta ka. Bakit? Kasi you have to spend time with them. And when you spend time with them, sabi dyan, number 1, dapat listen to them. Pakinggan mo sila. Hindi porket pag nag-open sila, mas malala yung problema mo. Hindi dapat ganon. Yung palalaan kayo ng sitwasyon sa buhay. Kundi, kapag nag-spend time ka, dapat you listen to them. Pangalawa, know them. Kilalanin mo. So, sa home office, yan, sa paglalaro, panonood, mga ginagawa namin, hindi lang po yan basta na sinasamahan ko sila. Kundi, syempre, may mga usap-usap na doon ko sila nakikilala, pinapakinggan ko sila, and sabi doon na, be present in their journey. So, kapag may mga problema sila sa buhay, actually, hindi lang problema, kahit sa school, yung mga simpleng bagay, dapat lagi tayo nandun. Dapat lagi tayong present. Kahit mga random things. Minsan nga, nagtatanong ako na tumain na ba kayo? Yung mga ganong mga bagay. So, kahit sa ganong bagay, present ako. Alam nila yan. Minsan nag-update yan sila sa akin na naligo na ako. Naligo na ako, naglabas na ako ng sama ng loob, Mga ganong bagay. Kasi we must spend time with them. Ayan, and number 2,
So, how do we make disciples? Number 1, spend time with them. Then number 2, plant a seed in them. Ayan, plant a seed in them. Dapat nagtatanim tayo sa kanila. Kasi our job is to plant seed and God is the one to change their life. Kaya may ibang mga, siguro kaya may ibang mga leader na napapagod sa disciple nila kasi gusto nilang magbago agad yung disciple. Yung pagbabago, hindi naman part natin yon. Ang part natin is yung magtatanim tayo sa kanila. And ate, ano ba yung pagtatanim na sinasabi mo? Ito yung nagsishare ka ng words sa kanila. Nag-encourage, mga encouraging words ang sinishare natin sa kanila. Yun yung pagtatanim natin, di ba? Hindi puro puro chika, puro nagsisiraan kayo ng mga tao, ganyan. Hindi ganun yung plant seed. So, basahin natin dito sa Ephesians 4, verse 29. Ayan, sa Ephesians 4, verse 29, sabi dito, do not let any unwholesome talk come out of your mouth. Pag sinabi nating unwholesome talk, ito yung mga walang kabuluhan na mga bagay, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. And sabi dito sa James 3, verse 5, likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. So, pagka nag-plant ka ng seed sa kanila, ito yung mga kahit simple words lang na kaya mo yan, malalagpasan mo rin yan, hindi ka nag-iisa, kasama mo ko. Yung mga ganun po, that is a small spark. And sabi dito, consider what a great forest is set on fire by a small spark. And through that words, sabi dito sa Proverbs 15 verse 4. Sa Proverbs 15 verse 4, the soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit. Sa word na sinasabi natin, sa seed na pinaplant natin sa kanila, it brings life to them. Nagbe-bring siya ng life sa mga tao. So, ganun po tayo mag-disciple. Pag nagde-disciple tayo, dapat yung words na sinasabi natin, dapat maging full of wisdom. Dapat pinag-iisipan. Hindi pwedeng nagsabi sa'yo ng problema, like for example, may problema sila ng shota niya, ng jowa niya. Tapos sinabi mo, magpakasal na kayo. Sa tingin niyo ba that is a word of wisdom? Hindi ganon, di ba? Dapat, kapag ka nagde-disciple, dapat inaalam mo yung sitwasyon. Hindi pwedeng salita ka lang ng salita. Hindi pwedeng kung ano-ano lang yung sinasabi mo. Dapat full of wisdom siya. Dapat nagbe-bring ng life sa tao. Okay? And kapag ka syempre, in discipleship talaga, may times na makukulit. May mga makukulit, may mga ayaw sumunod. Di ba? Just bring life pa rin. Diba? Pagalitan mo, pero bring life pa din sa kanila. Just share the word, just encourage them. And yung seed, it doesn't grow immediately. Sino ditong nagtanim, tapos kinabukasan, may na agad? May tangkay na agad, may leaves na agad. Diba? Yung toge nga isang linggo. Isang linggo toge, diba? Uy, alam ko yun, nagtanim kami nun. Umuo kayo. Ayan, alam ko yung toge, 7 days yun eh. Ayan, pero hindi siya nag-grow immediately, but every seed matters. So, di ba, laging nasa cell group, laging uma-attend ng Sunday celebration. Hindi naman porkit umattend ng Sunday celebration, di ba, porkit umattend siya ng cell group, pagka-uwi, bago na siya. Kasi a seed doesn't grow immediately. Pero paunti-unti, may nangyayari, may nagtatransform sa buhay nila. Kaya dapat consistent. Consistent kang mag-plant ng seed sa kanila. Consistent kang mag-share ng words sa kanila. Consistent kang mag-encourage sa kanila. Kasi every seed matters. Sabi dito sa 1 Corinthians 3, verse 6 to 7. And 1 Corinthians 3, verse 6 to 7. Sabi dito, I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. Si Lord, siya yung nagpapa-grow sa seed na yon. Siya yung nagpapa-change ng life. So neither the one who plants nor the one who waters is anything but only God who makes things grow. And sabi sa 2 Corinthians 9, verse 6, and sabi sa 2 Corinthians 9, verse 6, remember this, whoever sows sparingly will also reap
sparingly. So kapag onti lang yung tinanim mong seed, onti lang din yung aanihin mo. So kapag onti lang yung pagka minsan ka lang mag-cell group o kaya minsan lang kayong magkita, minsan mo lang siya encourage. So wag kang mag-expect na agad-agad may maririp ka. May tutubo agad. Pero sabi doon, whoever sows generously will also reap generously. So kapag nagtanim ka ng nagtanim, binabad mo siya sa salita ni Lord. Binabad mo siya sa word that brings life. Sabi doon, no, you will also reap generously. So dito po, sa point number 2, sa plant a seed with them. Ayan yung mga picture doon, doon nyo po makikita na we always do cell group, city. Ayan. Ito po kasi nung anniversary siya. Pero ito yung one time namin kasi di pa naulit. And nag-one time cell group po kami. Kasi yung mga primary ko po, may mga 144 din siya. Sila. So para ma-meet ko din yung mga primary 144s, nagwa-one time cell group kami. And syempre, dun sa one time cell group, magpa-plant ka talaga. Magpa-plant ka ng seed. And kapag sinabi natin na plant a seed in them, ito gusto ko pong maintindihan nyo na wag lang tayo puro, lalo na may mga trabaho naman na lahat, di ba? I mean, almost lahat na nandito. Kasi kapag sinabi po natin na plant a seed in them, wag lang just words or yung mga encouraging. Ito yung gagastos ka talaga. Yung paggastos mo, hindi yan bawas sa'yo, kundi yung mga nilalabas natin para sa mga disciples natin, that is us planting a seed. So, meron po, minsan, nagsisell group kami. Dati, lagi kaming nasa 10:30. Lagi kami nandun. Tapos, yung mga disciples ko rin po, kapag lumalabas din po sila, nagpa-plant din sila ng seed sa mga disciples rin nila. Yung iba, mga nasa sa BR, tapos sa Celestial, saan pa ba? Saan pa ba kayo nag-ano? Yung dyan sa may Easy Mart, ayun, tapos basta kung saan man, ayan, nagpa-plant din sila ng seed sa mga disciples nila. So, yun po yung sinasabi natin na plant a seed in them. And meron naman na when we say plant a seed, ito yung magpa-plant ka ng seed through sa pagbibigay mo ng oras, pagbibigay mo ng effort sa kanila. So, yun po yung sinasabi natin na plant a seed in them. So, that is number 2. Okay? So, bakit natin kailangan mag-disciple? How to make disciples, number 1, spend time with them. Number 2, plant a seed in them. And last, number 3, be an example. Ayan, be an example. Kasi, hindi ka pwedeng mag-disciple na ikaw mismo, hindi mo naranasan maging disciple. So, syempre, kapag tayo naging disciple, yung mga leaders din tayo. So, model what you teach. Hindi pwedeng sinasabi mo sa kanila na, wag ka sumagot sa mga magulang mo, tapos ikaw sumasagot ka sa magulang mo. Diba? Hindi pwedeng sabihin mo sa kanila na magugas ka ng pinggan sa inyo, magwalis ka, pero ikaw di ka man lang mautusan sa bahay nyo. Hindi pwedeng ganun. Dapat, you model what you teach. Kung ano yung sinasabi natin sa kanila, dapat nakikita nila sa atin. Kasi people follow more what they see than what they hear. Alam niyo yung simpleng after celebration, i-stock up mo yung mga upuan, o kaya magwawalis ka, aalagaan mo yung mga gamit mo, maglilinis ka. Yung model, dapat ipinapakita natin sa kanila. Alam niyo po, meron pong times na nakita ko, ginagawa nila, kahit di ko sinasabi. Pero ginagawa ko. Like for example, dati po, di pala dati, actually hanggang ngayon naman, sa office, ayan. Nung wala pa kaming angel, as in, dati kasi nahiya pa ako mag-utos. Nahiya pa ako mag-utos sa kanila. So, ang ginagawa ko, ako yung nagwawalis, punas-punas ako ng keyboard, table, ganyan-ganyan. Tapos, mga kinabukasan, mga following days, nakita ko, sila nagwawalis na din, nagmamap, nung may map pa kami. Ayan, nagpupunas ng table, keyboard, ng mga PC, ganyan. So, hindi ko sila sinabihan, pero dahil nakita nila, ginagawa nila. And ito po, example po dito is,
nag-PID kami. Ayan, si Precious tayo. Saan ba si Precious? Oy, pre. Ayan, so PID kami ni Precious. So, ganyan ko po sila pini-PID. As in, one by one. Kasi gano'n naman talaga dapat. So, next naman is, sinamahan ko sila mag-OVE. Every time po na nag-OVE, ayan, pinaplano kasi namin yan. So, hindi naman pwede mag-uutos ako ng wala ako. So, pagka nagplano kami, dapat nandun ka din. Okay? Hindi pwedeng boss, dapat leader tayo. Dapat pinapakita natin sa kanila. So, nung una, okay, sige, mag-share ako, pakinggan nyo, tapos susunod sila. Sunod naman po is, eto, gusto ko lang i-share. Every time po kasi na may birthday na primary ko, every time na may birthday na kahit hindi ko primary, basta nasa home office, ayan, binibigyan namin sila ng cake. Kasi yun lang din yung nakita ko kay Pastor. Ayan. So, next naman is itong honoring. Pinakita ko sa kanila kung paano mag-honor ng prophet. So, this is December ata to. Last year. Ayan. So, minodel ko yan sa kanila. And sa next slide, kung ano po yung nakita nyo nung una, yun lang din po yung ginawa nila. So sila, nag-win sila, nag-OVE sila, may kanya-kanyang PID, CT, cell group sila. And at the same time, kapag may mga birthday sa mga disciples nila, sila rin naghahanda. Binibigyan nila ng mga cake, binibilan nila palabok, mga spaghetti, ganyan. And when it comes to honoring naman, dito ako natutuwa. Alam niyo po ba, hindi kasi ako pala picture kapag may binibigay sila sa akin. Kasi alam nila yung mga yung mahilig po kasi ako sa mga, ang tawag din, sa Pokemon. Yung mga cute na mga bagay-bagay, mga ganyan. Tapos alam nilang favorite ko yung color blue. So minsan, randomly, alam mo yun, nag-aabot sila sa akin may nag-abot sa akin si Nylong. Di ko alam, basta kung kilala nyo yun, ayun. Nag-abot sila ng gano'n, tapos kapag kami nakita silang Pokemon, binibigay nila sa akin. Tapos po, nung time na syempre gusto ko mag-diet, ganyan. Kaso lang, gusto ko man mag-diet. Kaso sila, araw-araw, nagbibigay sila ng pagkain. Lalo na si Richelle. Andito ba si Richelle? Yung time na as in, yung iba kasi ulam. Kunwari, dahil alam nila favorite ko sinigang. Ate, lutuan kita sinigang, mga ganyan. O kaya magdadala sila ng pagkain sa office, ganyan. Ganun sila mag-honor. Tapos ito naman si Richelle. Di ba nagda-diet nga ako? Magbibigay siya ng mga chocolate, kung ano mga dessert, mga matatamis na bagay, ganyan. So dumating sa point, sabi ko, wag muna, busog na. Ako na lang yung umayaw sa Pero that is them honoring me. So grabe po yung grabe yung natutunan nila. Kasi nga, ayun pinakita. Naging example. So basahin po natin dito sa 1 Corinthians 11 verse 1. Ayan, 1 Corinthians 11 verse 1. Sabi dito, follow my example as I follow the example of Christ. Tulad nga po sinabi ko kanina na bakit natin kailangan mag-disciple. Kasi it was exemplified by God. Ipinakita na. Kailangan mo na lang magbasa para malaman mo kung paano nag-disciple si Jesus, no? Pero yun nga, sabi doon, follow my example as I follow the example of Christ. And doon po, makita nyo na si Jesus nag-spend time siya. And si Jesus din, nag-plant siya ng seed doon sa mga taong yon. And sabi naman dito sa Philippians 3 verse 17, yan, sa Philippians 3 verse 17, sabi dito, join together in following my example, brothers and sisters, and just as you have us as a model, keep your eyes on those who live as we do. Sabi doon, keep your eyes on those who live as we do. So kapag gusto mo magpa-disciple, sinod po ditong, di ba may VIP tayo kanina? Siyempre yung mga tao na win din. Kapag gusto natin magpa-disciple, sabi doon, keep your eyes on those who live as we do. Maghanap ka ng tao na gustong mag-model. Ayan, gusto mong maging, maging halimbawa. Ayan, na when it comes to discipleship. Kasi,
ayun nga dapat nagiging example tayo. Hindi pwedeng nag-uutos tayo sa kanila or may sinasabi tayo sa kanila. Tapos tayo, hindi naman nila nakita sa atin. Di ba? Paano naman nila gagawin yun? Ay hindi nga nila alam kung paano gawin. So, mas malaman nila kung paano yun gagawin kapag pinapakita natin. Okay? So, dapat maging be an example tayo. And kung titignan niyo po, yung tatlong bagay na yun, na why do we need to make disciples? When we spend time with them, we build relationship with them. Para mas madali po nating magets din, no? And when we plant a seed in them, ito yung nagpa-plant tayo ng revelation sa kanila. Word of revelations. Para mag-manifest sa buhay natin, ay sa buhay din nila. And next is, be an example. Kasi when we be an example sa kanila, ito, nire-replicate. So kung ano yung leader, ganun din yung disciple. Kasi nire-replicate Meron times na na malalaman mo kung sino yung leader. Depende sa disciple. So bakit ganun? Kasi nare-replicate. For example, sa amin, ano ba? Pag mga ayoko sabihin. Bawal siya Pero kapag kunwari, disciple to ni Uy, maganda to, disciple to ni Ate Naomi. Yan, mga ganon. So, nare-replicate. Kasi kung ano si leader, ganon din yung nagiging disciple. Kaya andun po yung replication. Kaya ulitin ko po, bakit ba natin kailangan itong gawin? It was exemplified, it was commanded to us, and because it was our mission and purpose. And sabi ko ulit doon, sa Matthew 28, verse 19 to 20, therefore, go and make disciples of all nation. Sabi dito, of all nation. So, hindi lang basta sa Antipolo, hindi lang basta sa San Isidro, sa San Jose, sa Dalig, hindi lang basta sa mga bawat barangay, or dito sa Antipolo, kundi sabi doon, of all nation. Kaya dapat yung kingdom culture, pag sinabi natin kingdom culture, hindi ka lang pala dapat soul winner. Dapat pala, disciple, maker ka rin. Kasi we don't just win people, but we also disciple them. And alam niyo po ba, bakit din ba need ng discipleship? Kasi ito yung strategy for multiplication. Pwede po ba akong makahingi ng 3 magagandang tao? Ayan. Sige, kahit sino. Mga magaganda dyan, Hindi ako kasali sa alam kong maganda ako, pero di na ako kasali doon. 3, sige ba? 3. Sino ba? Sige na, kayo ng 3. Ayan. Sige ba, dito kayo. Yan mga 3 sino leader nyo? Ikaw. Yeah. Ayan. So, ito, 3 sila. Tama. Sila, sabihin natin na ito yung una kong winin, tapos ito yung una kong 3 disciples. Tapos dahil naging example ako sa kanila, nag-spend time ako sa kanila, tapos nag-build ako ng relationship sa kanila, di ba? So silang 3, sabi ko, sige, kuha rin kayo ng tig-3 na disciples. So kukuha din sila, syempre. Ayan. Sino kaya ang kukunin nila? Tatlo lang, 3 ba? Sige, kahit sino. 3 na ba? Asa yung 3 mo, Lisette? Okay, 1, 2, 3. Okay, tas 3 kay Jo. 3 kay Precious. Ayan. So, ilan na po sila? 9 na sila. Tapos, dahil yung una kong 3, ginawa yung discipleship sa tig-3 nila, kukuha ulit sila ng tig-3. Di ba? So, kukuha ulit sila ng tig-3. Ilan kayo? Sino? Ilan? Ayan, kasama din yung unang 3, kukuha rin ng tig-3 yun. Okay, akit na dito. Yung mga nakuha na ng 3.
Eh. Ayan, so ilan na sila? Madami na, no? So, 2 beses ko pa lang sila pinagkuha ng 3. So, isipin natin, yung unang 3 ko, 1 linggo ko yun winor out. Ayan, tapos nung sinabi ko sa kanila, nakuha ko rin kayo ng tigta 3, isipin natin na 1 linggo din yon. So, 2 weeks, meron na akong 9. Tama? Then, in 3rd week, sabi ko dun sa 9 na yon, kuha rin kayo ng tigta 3. So, yung 9 ko, naging madami. 27 na. So, isipin nyo, wala pang 1 buwan, 27 na kami. So, paano pag yung 27, kumuha ulit ng tigta 3? 81 na. Tama? Tama? 2, 4, 6. Ayan. So, ibig sabihin, sa 1 buwan pala, possible palang dumami agad. Kasi, pwede na pala kayo umupo. Ayan. Baka dire-diretso hanggang, pati mga bata paakyatin na dito. Ayan, so ibig sabihin, in just a matter of 1 month, kaya pala yung 100, kaya pala yung 50, di ba? Kasi it is a strategy for multiplication. And ito po, I'll be honest sa inyo. Ang attendance po natin sa church, akala nyo lang madami tayo, pero bumababa po talaga siya. Kasi umabot na tayo ng 350, 380, something. Yun yung pinaka-peak ng attendance. Kaso lang, nitong pumasok yung 480, yan, nung last na one-time celebration, umabot tayo ng 480, malapit na sa 500. Kaso nung pumasok itong June pa lang, di ba? Tama ba? June. Ayan, before June, mga last week ng May, ayan, bumaba tayo from 480 to 300. And kaya naging ganon, kasi nawala yung culture. Hindi naging malinaw yung culture, hindi na ginagawa yung culture. Kaya sabi mo sa katabi mo, dapat gawin mo yung culture. Diba? Kaysa mag-uupo ka dyan, mag-disciple ka. Tama? Kaysa magtutulog-tulog ka, mag-disciple ka. Kasi alam niyo po, yung baby, kapag ka, diba, yung bagong sanggol, sa tingin niyo ba mabubuhay siya kapag walang nag-alaga sa kanya? Hindi siya inalagaan, hindi siya pinadede, tapos hinayaan lang siya, hindi siya pinapaliguan. Sa tingin niya ba, mabubuhay yung sanggol na yon? Yung bata? Hindi. Bakit? Kasi walang nag-aalaga. Alam niyo po, kapag ka nag-win tayo ng souls, ibig sabihin, merong bagong pinapanganak. So kapag ka nag-win ka, ibig sabihin, may pinanganak. Kapag ka may pinanganak, dapat inaalagaan. So, pag nag-win ka, sunod doon, dapat dinidisciple. Dapat inaalagaan. Kasi kapag hindi mo yan inalagaan, ang tawag dyan is spiritual abortion. Pag sinabi po nating spiritual abortion, ito yung nag-win ka ng tao, pero hindi mo siya finalo up, hindi mo siya dinisciple, hindi ka nag-spend time sa kanila, hindi ka nag-plant ng seed sa kanila, hindi ka naging example, hindi ka naging model sa kanila, or in short, hindi mo sila dinisciple. So kapag ka-winin mo lang, hindi mo dinisciple, ibig sabihin, spiritual abortion siya. Bakit? Kasi sayang may nasilang na nasanggol, na spiritual, kaso lang di naman natin inalagaan. Di natin inaalagaan. So dapat, kapag ka nag-win tayo, dapat i-disciple din natin sila. Dapat aalagaan din natin sila. Kasi nga, sabi di ba kanina sa Matthew 28:19-20, therefore, go and make disciples. Iniutos din kasi sa atin. So, dapat di lang tayo basta nag-a-attend ng church. Di lang tayo basta nag-win ng souls, kundi dapat nagde-disciple din tayo. And sabi dito sa 2 Timothy 2:2, sabi doon, sa verse na yon, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Alam niyo po, itong verse na to, it speaks up to 3rd generation. So, nagsimula sa akin, and I entrust to reliable people, tapos, yung reliable people na yon, they will be also qualified to teach others. So, kapag ka nag-disciple ka pala, hindi lang 1st generation, kundi damay din yung 2nd, yung 3rd, and yung 4th generation nila.
So, dapat sabi mo sa katabi mo, dapat mag-disciple ka. Ayan, dapat meron kang nawiwin, may nade-disciple ka. So, sino ditong gusto mag-disciple? Ayan, so dahil gusto natin mag-disciple, pwede pong tumayo tayo lahat and let's pray. Lord, maraming salamat po sa araw na to. Maraming salamat, Lord, sa salita mo na binigay po sa amin, O God. Lord, maraming salamat and we receive, Lord, yung word mo for us to apply yung kingdom culture na pag-make ng disciples, O God, because alam namin na discipleship is bringing your people back into order, O God. Kaya, Lord, give us the courage, give us the wisdom, Lord, to apply. Lord, ito pong mga natutunan namin ngayon, ito pong pagdi-disciple. And Lord, patuloy, Lord, na ikaw ang manguna, ikaw makita, Lord, sa bawat buhay na nandito. And Lord, we continue, Lord, to glorify you. And Lord, we honor you, Lord, through making discipleship din po, God. Kaya Lord, patuloy, Lord, na itinataas ka po namin. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung isa sa verse na na-share din. No? So, sino pala muna mga ready na mag-disciple? Huh? Ready mag-disciple, mag-win, mag-disciple, no? So, yun, ang sinabi din, no, shinare din kanina ni Ate Naomi, no? Sabi sa 2 Corinthians 9:6, no, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. So, I want to share, no, na napaalala, no, sa bawat isa sa atin na parati tayo magtanim, no? Magtanim. And alam nyo, yung isa sa way na magtanim din tayo is yung, sabi doon, yung sa seed is yung sa offering and also magbalik kay Lord, no, by our tithes. So, isa sa paalala, no, na wag tayong hihinto o wag tayong, we always plant, no, magplant tayo ng sparingly, no, kumbaga magtanim lang tayo para kay Lord. And si Lord, pag nagtanim tayo, si Lord ang bahala na magbalik din sa atin, no. So, ayun, no, gusto lang din i-share, no, na sa home office ko rin po kasi, isa po sa mga nag-home office. And actually po, yung kwento ko po sa home office is, medyo mahirap siya nung una kasi nagtatanim-tanim ako. May mga time dumating na parang gusto ko na sumuko. Pero sabi nga sa word ni Lord, tanim lang ng tanim, no? And nung mga nakaraan, yun na, time na ng harvest, no? So gusto ko lang share, no, sa bawat that tanim lang. And si Lord, one day, si Lord na magbahala sa mga harvest nyo. And ayun, yun yung gusto ko i-share, no? Na magtanim tayo para kay Lord, no? So, alam ko ready na yung mga ibabalik and mga itatanim natin para kay Lord, no? So, ready na ba? Yan, ready. So, sa akin, nasa online, no? So, let's pray, no? Let's pray. Pag-pray natin yan. Yes, Lord, maraming salamat po, Lord, sa araw na ito, Lord. Lord, salamat po, Lord. Nandito po kami, Lord, para, Lord, magbalik, O Lord. And Lord, magtanim mo, Lord, ng mga prayers po namin, O Lord. And Lord, we know, Lord, na kayo po ang siyang magbabalik, O Lord. And Lord, ito, Lord, na tinatanim namin to, Lord, with open hearts, Lord, and ng bukal sa aming loob po, Lord. Kaya, Lord, salamat po, Lord. Kayo po, Lord, ang siyang patuloy, Lord, na mag-bless, O Lord, sa amin, O Lord. And kayo po ang patuloy, Lord, na makita, Lord, sa aming mga puso and buhay po, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. And good morning, everyone. So at this moment, we shall proceed to the distribution of certificates. And may we request our life class delegates to please come forward as your name is called to receive this certificate. So, daan na kayo dyan. Dito, yan. So, alright, may I call on Pastor Romel and Ate Jessica Caporo. Yan, please come forward. Ayan si Ate May. So, congratulations, Avila Ashley. Ay, sorry. Wait lang, wala muna. Kalimutan ko. So, ayan. So, this certificate of completion is presented to for having successfully completed the 3 days encounter at Firm Disciples of Christ Church International Antipolo, located in Villa Edita, Barangay San Isidro, Antipolo City, Rizal, on June 12,
2026. So congratulations, Avila Ashley. Binyas Angela May. Barak Julian. Wala ba kayong mga kamay? Grabe. Asa ti Julie? Asa ti Julie? Barak Julian. Nasa lang sa? Baka na. Okay. Let's proceed to Burla Narilyn. Yeah! Palakpakan naman natin. Butil Hana. Camino Sofia. Ay, nga pala. Sa'yo na pala. Sige. Next, Devera Cassandra Kim. De La Cruz Joy Angel. Wala ba kayong mga kamay? And Tetera Angela. Ayan, Dulfo Anika Loris. Proud tita. Anak. Next, Estil Akisha Eunice. Congratulations. Next, Galang Jensen Kim. Next, Galang Mazen Jane. Hindi halatang magkapatid kayo. Hinegwin Grace. Tama mo ba? Palakpakan naman natin. Woo! Lekigan Mary Ann. Lorca Nika. Migok Maria Noela. Obando Jillian. Ocon Elcana. Siga. Pegarito Cristel. Peline Angeline. Yep. Wala na, onti na lang yung pumapalakpak. Okay. Reboldara Elijah.
Rima Princess. Yeah. Next, Adernas Eulalia. BFF ka daw niya. Ayan, Simbulan Leslie Giana. Yes, ito yung nagmo-model na siya. Model ka na, dali. Hey! Ayan, Solamilo Ruth Lea. Last, Tabuada Shania Nathalie. Last, totoo na. Last, Ambarak Julie Ann. Yan, palakpakan naman natin. Sorry. Ayan, so lapit pa dito, delegates for the picture taking. Di ko alam, te. Naka-register siya. Really? Okay, staff, lecturers, guys, and assistant guys, please prepare for taking, magpipicture tayo. Bawal magtakot pang mukha. Thumbs up! Mas masaya! Remember! Closer! Remember pa daw. Remember pa, isa pa. Closer! Alright, congratulations! Wait lang daw, delegates. Alright, staffs guide, assistant guide, please come here. Lecturers, yan. Lahat-lahat na. Okay na ba? Lipat daw dito sa kanan yung iba. Kitchen team na mga lalaki na tumulong sa amin. Punta dito sa harapan. Carlo. Kitchen team. Si Darlie. Let's go. Si Tusi, Justin. Ano, isa-isahin pa kayo. Dito sa harapan, umupo kayo.
Proud tagaw. Tusi, bagong gising. Tara dito. Bantay bata yan, te. Kinuha ko ng mga bata. Tusi, dito, Tusi. Thumbs up! Remember! Masaya! Ayan, congratulations, women delegates. And next week, be ready mga barako! Yes, excited na sila. Okay, bago tayo tapos ng ating worship celebration ngayon, ay welcome natin, batiin muli natin ang ating mga VIPs, mga first-timers. Sino ba yung mga VIPs natin, mga first-timers? Pwede ba tumayo yung mga first-timers, VIPs, and pasamahan na lang din dito sa harapan para maipag-pray natin sila, pasalamatan natin ng Lord. Yan, yung mga nag-invite, pwedeng samahan nyo dito yung mga VIPs natin, mga first-timers natin. Jimmy, asan ka? Ilan? Yan. So, tawagin natin ang mga VIPs natin dito sa unahan para may pag-pray. Harap kayo sa kanila. Ayan. Jim, lahat naman tinitik mo nandito. Oo. Hindi ko po yung cellphone natin. Hindi pwede. Ayan, pwede bang palakpakan natin ng Lord sa mga VIP, sa mga first-timers na nandito. Welcome sa Firm Disciples of Christ Church International dito sa Antipolo. Welcome sa inyo. Alam ko na hindi aksidente na nandito kayo, kundi nais ng Lord na makasama namin kayo. Welcome. Okay? And after neto, may mga tao lang nakakausap sa inyo sandali after neto. Okay? And sama na rin natin pag-pray yung mga magbe-birthday. Simula ngayong araw na to, hanggang buong week na to. Sino ba mga magbe-birthday? Yan. Hello ba birthday na Seki? Hello birthday. Yan o. Yan o. Sino ba yung birthday ngayong week? Si Neraya. Neraya, birthday mo daw. Saan na si Aya? Ay, nasa Sunday school yata. Nandun ba? Bumaba na. Si Dan. Si Dan. Hindi ka SUV, sedan ka. Meron ba? Kuya Noel. Meron ba ibang may birthday? Yan o. Baka yung katabi mo nahihiya, baka birthday niya, no? Para maisama natin sa prayer. Okay? So, sige, tawagin na rin natin yung mga kids natin, yung mga Sunday schoolers natin, para maisama natin sila sa ating prayer and benediction. Yan, pakibigyan ng daan yung mga kids natin. Wala nang usher. Thank you. Yan. Yung mga Sunday schooler natin, may mga taga-bantay pa tayo mga Sunday schooler din. Dito ba, maluwag pa rito sa kabila. Okay. Remind ko lang, mamayang hapon, ang Soul 3, tama? Soul 3, 4 o'clock. Tuloy tayo mamayang 4 p.m. Soul 3 bukas, Soul 1, 7 o'clock, and Tuesday, Soul 2. And Friday, alas 2 ang ating registration, start ng registration sa mga Barako Encounter. Sa mga Barako Encounter dyan, yung mga mag-enkwentro mahina. Natalo ng mga kababaihan. Sige po, tayo tayong lahat.
Salamat tayo sa Lord. Pag-pray natin yung mga nandito sa unahan. May bless natin sila sa Lord. Okay? Sige, pray po tayo. Yung tayo at pumikit. Let's pray. Lord, salamat po sa pagsama, Panginoon, ng inyong presensya sa lugar na ito. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang siyang patuloy na nagsasaayos ng buhay namin according sa word mo, Panginoon, namin pong na-receive, Panginoon, ang mensahe mo, Panginoon. Salamat din po sa mga kapatid namin, mga VIPs, mga first-timers na nakasama namin dito. Naniniwala po kami na napakaganda ng plano mo sa buhay nila, kaya po sila ay dinala mo rito para simulan yung mga nais mong gawin sa buhay nila. Bless mo po sila, Panginoon. Kasama po ng buong family nila, i-bless mo po sila. Patuloy na samahan, gabayan, Panginoon, upang iparanas yung kabutihan mo sa kanila. Maraming salamat din po sa mga kapatid namin na may birthday ngayong araw na to, hanggang sa mga susunod na araw, Panginoon, tong week na to. Bless mo po sila, Panginoon. Yung buhay nila, Panginoon, ay patuloy na pagpalain ng maayos na kalusugan, yung guidance, provision mo, Panginoon, gamitin mo yung buhay nila para sa mas marami pang tao, Panginoon. Kaya Lord, ikaw po ang aming itinataas sa buhay ng mga kapatid naming mga magbe-birthday, Panginoon. Salamat din po sa mga kids, sa mga batang naririto, Panginoon, na patuloy na hinuhubog mo, Panginoon, sa kanilang murang edad. Patuloy na samahan mo sila, ingatan, gabayan, Panginoon, bigyan ng wisdom, Panginoon, at patuloy na i-provide po yung pangangailangan nila sa pamamagitan po ng pagpapala mo, O Diyos, sa mga magulang na meron sila, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na dinadalangin namin na iparanas mo yung kabutihan sa mga batang ito, Panginoon. And sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, ang pagbabasbas ng salita mo, ang siyang patuloy po naming tatanggapin. Now to Him who is able to keep you from falling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy, to the only God our Savior be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord before all ages, but now and forevermore. Amen and amen. God bless po. Magandang araw sa ating lahat. Sa mga VIPs, may mga kakausap lang po